Magandang gabi sa bawat isa muli. Night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa Isaiah chapter 17. Verse 1 hanggang 14 ang ating babasahin. At hanggang 14 lang naman ang Isaiah chapter 17. At yun, umpisa na natin. Ganito ang pahayag ni Yahweh tungkol sa Damasco. Mawawala ang lungsod ng Damasco at magiging isang bunton na lamang ng mga gusaling gumuho. Kailan may wala nang titira sa mga lungsod ng Syria. Magiging pastulan na lamang siya ng mga kawan, ng mga tupa at baka na tulang mananakot sa kanila. Mawawasak ang mga tanggulan ng Ephraim, babagsak ang kaharian ng Damasco, matutulad sa sinapit ng Israel. Ang kapalarang sasapitin ng malalabi sa Syria, ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na iyon, maglalaho ang kaningningan ng Israel. Ang kanyang kayamanan ay mapapalitan ng kahirapan. Matutulad siya sa isang tiguhan matapos kapasin ang mga mag-aani. Matutuyo siya gaya ng bukirin sa Rephaim. Matapos simuting lahat ng mapupulot, ilang tao lamang ang matitira sa lahi ng Israel. Matutulad siya sa puno ng olibo na pinitas ang lahat ng mga bunga at walang natira kundi dalawa o tatlong bunga. Sa pinakamataas na sanga sa 4 o 5 bunga. Sa saganang dati marami bunga. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa araw na iyon, lalapit ang mga tao sa lumikha sa kanila sa banal na Diyos ng Israel. Hindi nila papansinin ang mga altar na sila rin ang gumawa. Hindi sila magtitiwala sa mga Diyos-Diyosang Ashera o sa mga altar na sunugan ng insenso na inanyuan ng kanilang mga kamay. Sa araw na iyon, iiwan ng mga tao ang mga lungsod tulad ng nangyari sa mga lungsod ng Avrita at Amoreyo noong dumating ang mga Israelita. Kinalimutan ninyo ang Diyos na nagligtas sa inyo at hindi na ninyo naalala ang bato na inyong kanlungan. Sa halip, gumawa kayo ng mga saradong hardin na itinalaga ninyo sa isang Diyos-Diyosang sa paniniwalang pagpapalain niya kayo. Ngunit kahit tumubo man ang halaman at mamulaklak sa araw na inyong itinanim, wala kang aanihin pagdating ng araw, kundi pawang sakuna at walang katapusang paghihirap. Ingay ng napakaraming tao ay parang ugong ng karagatang rumaragasa. Ang mga bansa na parang hampas ng mga alon, nagkakaingay ang mga bansa na tulad ng daluyong ng tubig, ngunit pinigil sila ng Diyos at sila'y tumakas parang alikabok na nililipad ng hangin sa ibabaw ng burol at
dayaming tinatangay ng ipo-ipo. Sa gabi magsasabog sila ng sindak, ngunit pagsapit ng umaga ay wala na sila. Ganyan ang mangyayari sa mga umaapi sa atin. Yan ang sasapitin ng mga nagnanakaw sa atin. At yun, hanggang verse 14 lang ang chapter 17 ng Isaias. Ang aking natutunan dito, sabi dito sa verse 7, sa araw na iyon, lalapit ang mga tao na lumikha ng mga tao sa araw na iyon, lalapit ang mga tao sa lumikha sa kanila sa banal na Diyos ng Israel. Ang nakuha kong aral dito at ang aking natutunan dito, base sa aking pagkakaunawa, patungkol dito sa verse na to, sa araw na iyon, lalapit ang mga tao sa lumikha sa kanila sa banal na Diyos. Sa araw na iyon, sa araw ng paghuhukom ng ating Panginoon sa ating lahat, marami ang manunumbalik sa Panginoon. Marami makakakilala sa Kanya sa araw na iyon. At sabi dito sa verse 8, hindi na nila papansinin ang mga altar na sila rin ang gumawa. Hindi na sila magtitiwala sa Diyosang Ashera o sa mga altar na sunugan ng insenso na inanyuan ng kanilang mga kamay. Sa araw na iyon, marami ang magsisisi at marami ang manunumbalik sa Panginoon. Ang nakuha kong aral doon, dito sa verse 7 to 8, ay yung tayo ay manatili sa presensya ng Panginoon. Kung tayo ay nakakilala na sa Panginoon, nawa tayo ay magpatuloy sa kanyang presensya, sa paglilingkod sa Kanya, yung gawin yung mga, alam mo yun, yung gawin yung mga ipinapagawa niya sa atin sa pamamagitan ng pastor at pastora na inilagay niya sa ating buhay. At yun, sana po ay naunawaan niyo po. Ang ating pastor at pastora, siya po ang ginagamit ng ating Panginoon upang mangusap po sa atin, upang magawa natin yung layunin ng Panginoon sa ating buhay. Sila po yung ginagamit sa ating buhay. At sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong iparating patungkol po dito sa verse 7. Sa araw na yon, marami po ang makakakilala po sa ating Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil patuloy siyang nagbibigay ng pagkakataon sa atin upang makakilala sa Kanya. At salamat dahil
gumagamit siya ng tao upang tayo ay abutin kahit na tayo ay kuminsan matigas ang ulo at kuminsan ay binabaliwala natin yung kanyang salita. At yun po, hanggang dito na lamang po. Sana po ay naunawaan niyo po yung explanation ko po patungkol po dito sa verse 7. At yun po. At sa totoo lang po, medyo malalim po yung kakahulugan po ng mga verses na nakapaloob po dito sa verse 17. Pero dahil hindi naman po ako pastor at nagde-devotion lang po ako, kaya po yung aking sinasabi at yung aking pong natutunan patungkol po dito ay kumbaga meron po siyang boundary. So hanggang doon lang po ako sa aking boundary. Doon lang po ako sa word na aking naunawaan. Yun lang po yung aking i-explain. At yun po, hanggang dito na lamang po at maraming pong salamat dahil patuloy niyo po akong binibigyan ng pagkakataon na makapagbasa po ng salita ng Panginoon at makapag-devotion po kasama po kayo. At yun lamang po. Hanggang dito na lamang po. God bless po sa inyo pong lahat. See you tonight devotion. Bye-bye po.